Kabomboms, ang dami ko nababasa sa may comment section paano daw yung gagawin para ma-withdraw yung pera sa my G-Crypto. So today gagawa natin ng tutorial yan. Punta muna tayo dito sa may G-Invest para mapunta tayo sa G-Crypto. And yes, medyo nagbago kasi interface ng G-Crypto simula na nag-upgrade sila. So tap na natin G-Crypto. And kung hindi nyo itatanong mga kabomboms, hindi na rin kasi talaga ako nagtitrade dito dahil medyo mataas din talaga yung fee kapag nagbabay ka ng crypto. Unlike sa iba na medyo mababa yung fee kapag nagbabay. Anyway, so nandito na tayo sa Welcome to G-Crypto and huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe mga kabomboms. So hintayin lang natin. Now, ito, nandito na tayo sa interface. Makikita natin dito merong portfolio value saka yung peso balance. So, ipapaliwanag ko sa inyo yung portfolio value. Ito yung kasalukuyan nakatrade na pera natin. So, kapag mataas yung nakikita nyo compared sa capital nyo, ibig sabihin na nanalo kayo. Kapag mas mababa, ibig sabihin natatalo kayo. And yung peso balance naman, ibig sabihin yan hindi nakatrade yung pera nyo dito. So, maaaring mag-top up kayo or mag-withdraw. So, kapag halimbawa, nag-trade ka, kailangan mo munang i-sell yon para mapunta dito sa may peso balance and kailangan natin i-withdraw para naman mapunta dun sa ating GCash balance. Anyway, medyo confusing pero kapag ginagawa na natin may intindihan nyo. So, dito sa may lower part, makikita natin yung home market and yung transactions. So, dito sa may transactions, makikita natin kung naging successful ba yung transactions natin sa pag-buy or pag-sell. So, itap natin para maipakita ko sa inyo and ma-explain ko sa inyo mabuti. So, dito, kapag pinindot ko tong transaction, makikita nyo dito yung transaction ko. So, noong April 24, bumili tayo ng Bitcoin sa halagang 2,500. Nag-try tayo dito sa may G-Crypto. And na-sell natin siya noong August 3 sa halagang 2,980.59. So, nagkaroon tayo ng tubo na 19.2%. So, kung halimbawa meron kang 50,000 na capital, pwede kang tumubo ng 9,500. Okay? Now, para makita natin kung saan kasalukuyan nakatrade yung ating portfolio value, itap lang natin dito yung portfolio para makita natin. Now, dito sa ating portfolio, makikita natin yung My Wallet and under ng My Wallet, dyan yung makikita lahat ng crypto na kasalukuyan kayong naka-in. So, for example, under ng My Wallet, makikita ko dito yung ABAC. So, dito itatap nyo lang kung sakaling gusto nyo nang i-sell and i-withdraw yung pera nyo. So, dito makikita nyo yung button ng buy saka nung sell. So, kung gusto nyo mag-add pa, kung meron pa kayong peso sa inyong account, pwede kayong mag-add pa dito or mag-buy pa. Pero kapag gusto nyo nang i-withdraw, itap nyo muna yung sell. And dito, kapag tinap natin dito yung sell, makikita natin dito yung mga pagpipilian na quantity. So, pwede tayong mag-sell lang ng 25%, 50%, and yung 100%. Ito yung lahat na nang meron ka. So, under lang yun ang ABAC sell. For example, hindi lang ABAC yung crypto na meron ka. So, kung ano lang yung pinindot mo, yun lang isi-sell mo. So, ito ay nasa ABAC ako. Ibig sabihin, kapag pinindot ko dito 100%, yung lahat ng meron ako sa ABAC, masisell ko na. Pero kapag halimbawa meron akong Bitcoin, kailangan yung Bitcoin yung pipindutin ko. So, kung ano yung ginawa nating step by step kanina, ganun din yung gagawin nyo kapag mag-sell kayo ng ibang crypto. Or pwede rin naman kayo dito mag-input na lang talaga ng amount, okay? So, once na may input nyo na, itap nyo lang dito yung sell. Scroll nyo lang pataas para lumabas dito yung sell button kasi nasa ilalim siya. Anyway, once na mapindot nyo na yung sell now, maaaring hingan kayo ng OTP dun sa inyong email na nakalink dito sa inyong GCash account. Okay? So, intindihin nyo kapag nag-sell kayo, maaaring humingi ng OTP for confirmation. So, i-input nyo lang OTP. So, dito, babalik tayo sa my home and makikita nyo na yan sa ating peso balance dito. So, dito, yung kaninang sinel nyo na crypto nyo, yung amount nun mapupunta dito sa may peso balance nyo. So, dito sa may peso balance nyo, kung gusto nyo nang i-withdraw naman, pwede nyo din i-withdraw yan. Itatap nyo lang i-withdraw.
Pero bago maging successful yung transaction, magpapadala muna sila ng OTP sa ating email. Okay, so kailangan yung email nyo active pa rin at naaalala nyo kung ano ba yung email na nakalink dito sa inyong GCash account. Now, itap na natin yung withdraw button dito and makikita nyo, nakadepende rin kung magkano ba yung i-withdraw nyo. Pwede nyo i-withdraw lahat ng balance nyo sa peso or pwede naman na input lang kayo ng exact amount na gusto nyong i-withdraw. Tapos makikita nyo din dito yung convenience fee. Tapos itap nyo lang yung continue. And kung minsan naghihingi din sila ng confirmation or OTP, magpapadala sila ng OTP sa ating mobile number saka sa ating email na kailangan natin i-input dito. So dahil hindi ako magwi-withdraw, hindi ko may papakita sa inyo, pero yun lang naman yung magiging procedure dito. So kailangan yung email nyo, alam nyo at na-open nyo pa rin. Okay? So, once na nakapag-input na kayo dito ng OTP na pinadala nila, mapupunta na yung ating winidraw na pera dun sa ating GCash balance. Okay? So, ganun lang kabilis mag-withdraw ng pera dito sa may GCrypto ng GCash. Pero kung meron pa rin kayong katanungan, iwan nyo lang yan sa ating comment section. At pag may time kami, syempre bibigyan namin ng kasagutan. Thank you for watching and stay blessed. And by the way, ito pala yung summary. So, para hindi kayo malito, una, kailangan muna natin isell yung ating crypto para mapunta yon sa ating peso balance sa loob ng ating GCrypto account. Then, kapag nasa peso balance na ng ating GCrypto balance, pwede na natin i-withdraw yung ating peso papunta sa ating GCash balance. And kapag nasa GCash balance, bahala na kayo kung anong gusto nyong gawin sa pera nyo. So, hopefully nakatulong sa inyo ang video natin ngayon. Thank you and stay blessed. Bye!